Okay, so Real Talk 101 episode 213. Coverage May 25th down to May 31st. So, dun sa nag-comment na wala tayong tawag no? Wala tayong video sa male and female vibration. Gagamit tayo ng isang deck regarding love messages. So, yun na lang yung gagamitin natin after this one. Kukuha tayo dito ng isa. Oh, grabe naman. Bilis nyo naman mag-comment. Di pa ako tapos, Isa. Lion. And then control. If you have moderate, aggressive impulses, this is an invitation to control your temper, and you are encouraged to explore how to express your needs or thoughts more openly and constructively to reduce your level of frustration. Ito yon, no? Ano natin sa Tagalog, temperamental yung tao. So, yung naging topic simula sa umpisa hanggang sa real talk natin is more on relationship, more on love, and more on realistic talaga na situation. Dito, sinasabi kasi yung control. Yung control kasi dalawa yun eh. It's either you control yourself not to hurt other people, or you control the people you love para yung sarili mo, para ma-satisfy mo yung sarili mo. Sometimes nandoon yung manipulative na act sa isang tao para, alam niyo yung yung ugali ng tao, real talk ha, na kapag nahuhuli mo siya sa pagkakamali niya, sa mga lihim niya, yung ginagawa niya is inaaway ka dito. It shows right here ang temper niya para maibsan niya yung laman ng conversation, and then constructively kasi. So ibig sabihin yung para bang gawain na talagang nasa kanya na yon. Wala tayong gender na sinasabi dito kasi kalimitan kung sino talaga yung may kasalanan, siya pa yung matapang. Kung sino yung nagkukulang, nagkakamali, may pagkakamali, ito po yung taong matapang at ito po yung taong malakas ang loob mag-control. So moderate aggressive impulses, ito yon. So kung ikaw yung tipo ng tao na konting sablay lang, no, sumusuko agad, konting problema lang, nagiinit yung ulo mo, konting delay ng blessings, para kang vulkan na sasabog, and then yung hindi ayaw mo makarinig or ayaw mong makakita ng indifferences sa paligid mo. Siguro yung pinakamaganda real talk dito kasi sa dulo sinasabi, reduce your level of frustration. So, paano ba ma-reduce yung level of frustration ng bawat tao? You have to reduce your expectation. Kasi kapag wala kang ini-expect na kapalit, no, hindi ka ma-frustrate. Halimbawa, nasanay ka na yung taong yan, andyan lagi sa likod mo, backer mo, ganun. O isa kang tao, may magulang ka, kapatid ka, kaibigan, na nasa likod mo lagi kapag meron kang mga pagkukulang o pagkakamali. Ito yung nagtitrigger sa tao na gumawa ulit ng pagkakamali. Kasi merong taong nagkukonsente. That's the word, konsentidor. So, paano ba mawala yung konsentidor sa buhay? Hayaan mo yung tao matuto sa sarili niyang failures, real talk. Hayaan mo yung tao na mag-suffer sa sarili niyang consequences. Kasi kapag lagi mo siyang inaalalayan, no, ikaw yung kokontrolin niya hanggang dulo. Hindi naman maganda yun. Ikaw yung nag-aalalay, minsan ikaw lahat. Hindi, ikaw pa yung kokontrolin. Magkaiba yung tao na mas pinipili mo maging matahimik muna kaysa sumabog agad, kumpara doon sa tao na wala namang humpay ang pagsabog lagi pero wala namang nagawa din sa buhay nila. Yung mga ganyan, tingnan natin yung bottom nito, that's the control, self-love, ito yun. And then the top,
loyalty. Ay, nako, napakahirap nito. Hindi mo makukuha agad-agad yung loyalty ng isang tao. Loyalty about love, loyalty about friendship, loyalty about colleagues from work, within your family, ano ba? Kasi lahat yun may may kapalit. Yun. So kung nagiging loyal lang sila kasi may makukuha sila sa'yo. Nagiging loyal sila kasi may inaabangan sila sa'yo. Subukan mong tanggalin lahat ng inaasahan at nakasanayan nila. Kakalabanin ka, kakainin ka ng hilaw. Sisisihin ka sa lahat ng mga dito lumalabas yung frustration. Real talk, sisisihin ka. Bakit hindi niya magawa yung gusto niya? Dahil pinutol mo yung mga ano doon, support. Pangalawa, naging bato ka sa mga pangangailangan niya. Pangatlo, parang ano na, real talk, parang bang wala ka ng pake kung magalit siya or hindi, or intindihin ka niya o hindi. Wala ka na, nandun ka na, lumagpas ka na dun sa boundary na hindi na tama yung ginagawa sa'yo. Real talk yan. Kapag ang isang tao diretso na tumahimik, na hindi ka na inaaway, hindi ka na sinasagot, hindi ka na pinapakialaman, yun yung totally wala na siyang pakialam sa'yo kahit magwalwal ka or kahit anong gawin mo sa buhay. Yan yung pinaka nakakatakot na desisyon. Real talk yan sa isang tao. Yung top dito, loyalty, tignan natin, random random. Passion. Ito yon. So, ibig sabihin, may mga pangarap siya sa buhay. Gusto niya makamit, gusto niyang makuha. Pero, hindi niya kayang paghirapan. This is it. So, isa pang random natin, real talk. Lightness. Gusto lang talaga niyang yung mga magagaan. Yun lang yung sa kanya. Ayaw niyang magbuhat ng mabibigat na sitwasyon. Ayaw niyang mag-handle ng responsibility sa buhay niya. Gusto niya yung magagaan lang mapupunta sa kanya. Sa buhay ng tao, hindi ka pwedeng mamili. Mawawala lang yung problema mo pag natsugi ka, 'di ba? Pero habang nabubuhay ka sa mundo, ay hindi ka mauubusan ng problema. Yung problema mo kasi, depende din, real talk yun, sa kung ano ginagawa mo sa buhay. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng maraming problema kung hindi ka nagbukas ng maraming pinto na hindi mo rin pala kayang isara sa bandang huli. So, kailangan matapang ka, matibay ka, porsigido ka, determinado ka, na alin man doon sa mga pintong binuksan mo, papasukin ng bagyo ay kaya mong isara. Dahil kapag nalingat ka, isang pinto lang, maiwan mong bukas. Lahat ng kamalasan, pasakit, wala na, mawawala lahat yun. Real talk. So, kung ganyan ka na tipo ng tao, bawasan mo yung expectation mo para mabawasan din yung frustrations mo sa buhay. So, ano ba? Yung pinakamagandang example doon, huwag kang ambisyoso. Huwag kang ambisyosa. Kung ano yung ibibigay sa'yo ng Diyos, yun na yun. Yun na lang pagyamanin mo. That's the real talk. And kung meron ka man sigurong mga blessings, ingatan mo. Kasi hindi sa lahat ng panahon may blessings. Mas marami yung bagyo kaysa blessings. Dahil doon nahuhubog kung sino yung totoo at kung sino yung nagkukunwari. Doon lalabas ang totoong pag-uugali ng isang tao kapag wala ka nang maibigay. Real talk po yan. So, proceed tayo sa isang card read about love dahil wala ho akong male and female vibration dito kasi yung isang deck ko na iwan. Maraming salamat po. Message na lang po kayo kung gusto niyo magpa-reading regarding this one. Thank you!